Hi mga ka-bakers! Ngayon naman ay gagawa tayo ng baked pork empanada. Shoutout nga po pala sa nag-request nito. Ito na po, maraming salamat. Ang una muna natin gagawin ay ang crust at kailangan natin ng all-purpose flour na 500 grams, powder sugar na 75 grams, butter 100 grams at margarine 100 grams. Parang crust lang din siya nag-egg pie. Ang kaibahan lang ay butter and margarine yung ginamit natin dito. At ganun din, hahalu-haluin din natin ito. At imbes na asukal, ginawa natin siyang powder sugar. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa wala ng buo-buo at magsama-sama na yung mga ingredients na nilagay natin. Ayan, pagkatapos naman ay maglalagay tayo ng fresh milk na 1/2 cup. Halu-huluin ulit natin siya hanggang sa maging dough na yung mga ingredients na nilagay natin dito. Ayan, ganyan na po ang kanyang kalalabasan kapag nahalo na po natin siya ng nahalo at pinagsama-sama na po natin siya. Ayan, at yan na ang ating finished product para sa ating crust ng ating baked pork empanada. Nauna na nga naming naluto ang mga pork fillings pero ito po ang mga sangkap. Pagkatapos naman ito ay gagawa na tayo ng ating pork filling. Ang kailangan pala natin dito ay ground pork na 250 grams, 3 pirasong bawang, 1/2 onion, malaki, yung sari-saring vegetable na 250 grams, magic sarap na 2 teaspoon, black pepper na 1 teaspoon, vinegar na 2 teaspoon, patis na 1 teaspoon, egg 1 piece, soft flour 1/4 cup, at sugar 1 tablespoon. Pagkatapos naman ito ay i-ready na natin ang ating crust. Ayan, papahabain natin siya at gugulungin. At puputulin natin to or hahatiin natin to ng 14 pieces. Ang timbang nga pala niyan, isa-isa ay 75 grams. Ayan, tapos na tayo. Kaya naman ang next naman na gagawin natin ay bibilog-bilogin naman natin ngayon ang ating mga crust. Pagkatapos nating bilugin ay atin na silang ihihilera at maglalagay na tayo ngayon ng ating filling. Kukuha na tayo ng isang crust at papabilog-bilugin na natin siya. Gagamit tayo ng roller para magawa yon. At higit sa lahat, kailangan yung kapal is hindi gaanong makapal at hindi rin gaanong manipis ang magagawa nating crust. Pagkatapos naman noon ay maglalagay na tayo ng palaman. Nakadepende sa inyo kung gaano karami o kung gaano ka konti yung gusto nyong ilagay. Pero sa amin, ginawa naming tama lang yung sukat at pagkatapos ng maglagay na palaman ay maglalagay na tayo ng binating itlog para mas magsara yung crust. Pagkatapos naman gagamit na tayo ng ating Tupperware na bilog, yan, para tanggalin ang excess. At ngayon naman ay i-shape na natin siya ng parang empanada. Pisil-pisilin lang muna natin bago tayo mag-shape para talagang dumikit ang crust at atin na siyang i-shape. Yan. Twist-twist. Gawin lang natin ito ng paulit-ulit hanggang sa matapos na o maubos na ang ating crust. Ayan, malapit na tayong matapos at konti. Kapag tapos na tayo ay kukuha na tayo ng plancha at maglalagay tayo ng makapal na mantika. At atin na siyang isalansan isa-isa. Kailangan merong space sa pagitan nila kasi tutubo pa tong ating mga pork empanada. At kailangan din talaga natin kapalan ng ating mantika dito sa plancha para naman hindi dumikit ang ating mga empanada. Ayan, nakakadalawang plancha na po tayo, no? At medyo bilisan lang natin ng konti. Maglalagay naman tayo ng ating binating itlog at papahira natin ng bawat empanada nito. Para na rin kasi mas maganda siyang tignan at mas orangey para hindi rin siya mukhang maputla. Gagamit na tayo ng tinidor para naman maglagay ng mga butas sa ating empanada. Another design na rin. Ayan, dahil tapos na tayo, ilalagay na natin siya sa ating oven. Ang oven temperature naman is 240 sa taas, 240 sa baba, at ang baking time is 15 minutes. Mga ka-bakers, luto na siya at yan na ang kanyang itsura. Yan na po ang ating finished product na napakaganda at talaga namang nakakatakam. At higit sa lahat, pwedeng gawing pang negosyo. Swak na swak po to, no? Kung kayo po ay magne-negosyo. At kayang-kaya nyo rin naman tong gawin.
Hanggang dito na lang muna mga ka-bakers. Paalam muna.